Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam. Actually, good morning pa lang. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 2, 2026. At yung ngayon ay papunta dyan yan sa may sa sa Torre Residences, sa may Amani Building po yan, Pasco Avenue, Santulan, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may BGC Corporate Center sa may 11th Avenue, corner ng 30th Street, Fort Bonifacio, Taguig po yan. Okay, BGC Fort Bonifacio, Taguig. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag hanap po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Napalawigin pa ang price cap sa imported na bigas. Walang Pilipinong naitalang kabilang sa mga nabiktima ng heatwave sa France. Yan ang kinumpirma ni Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega, matapos na umabot sa 1,000 ang nasalit sa France dahil sa heatwave. Ang heatwave ay nararanasan kapag nagkakaroon ng higit 5 araw na magkakasunod na mainit na panahon. Bakit sa'yo? O bakit sa'yo? Tanong ko sa'yo. Bakit sa'yo ito? Bakit sa'yo ba ito, Brad? Hindi, tinatanong kita sa'yo ba? Kasi alam ko kung dito na sila, Brad eh. Si Ambassador de Vega na mahirap bumili ng air conditioning unit sa France dahil karaniwang mga portable na ang available. Pero ang mga makina sa US at Canada o sa Japan, yung makina na inside yung dinatangento. Ayon kay Ambassador de Vega, karamihan sa mga Pilipino sa France caregiver at stay-in sa kanilang mga amo. Exact number, hindi namin mga 40,000, usually mga 38,000, pero tingin namin mga 40,000, karamihan nasa Paris area or sa South, sa Mediterranean Sea, nag-aalaga ng mga summer household. Pero karamihan nandito sa Paris area, most of them, may mga professional, pero most nag-aalaga ng bata o ng bata, ng babae. Let's be the number, no? Mas maraming sa UK, Italy, Spain. Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega. Seryoso namang tinututukan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kalagayan ng 2 menor de edad na sangkot na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakatulong ang kanilang multidisciplinary team sa 2 children in conflict with the law sa talong assessment at aktup na intervention plan. Masailalim din ang 2 sa psychosocial intervention, mental counseling, mula sa medical at educational assistance. Iginiit ng barangay official ni Facebook sa barangay nangyayari sa Bagong Silangan High School. Nabulabog ang Bagong Silangan High School sa Quezon City matapos na kumalat ang mga balita na nagkaroon ng tutukan, saksakan at kaguluhan sa paaralan. Ang barangay Silangan Chairman, Willie Hara, sumugod sa paaralan ng mga magulang ng mga estudyante para sundin ang kanilang mga kaanak
Quezon City Police District, Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga taga-barangay at Department of Education ang insidente. Ito ang super balita sa tanghali. Nationwide! Lungkot sitwasyon sa bagong Silangan High School dyan sa Quezon City, kalmado na. Nagbabalik si Alan Ganozalan. Kalmado na nga yung sitwasyon dito sa Barangay Bagong Silangan High School, no? At ngayong hapon, 12:40 pa, no? 12:40, mag-start na po yung panghapon. 12:40 ang klase, pero 12:20 pa lang ay magsisimula na muli yung klase na panghapon dito sa Silangan. Katabi ng natin si Ma'am Marivic Francisco, ang principal ng Bagong Silangan. Ma'am, ano po yung statement po natin na may pasok po ngayong panghapon na klase dito po sa Barangay Bagong Silangan? Ano po yun? May pasok po. May pasok po ang kahapon dito sa Bagong Silangan. Tulong at pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility ang mga detalye mula naman kay Manny Varga. Manny! Hindi pabor sa Senador Rino Tiveros sa isinusulong ng ilan na agad ipakulong ang mga menor de edad na sangkot sa matinding krimen. Tingin ni Tiveros na lumabas kasi sa mga pag-aaral na negatibo ang epekto sa mga batang makukulong na isama sila sa mga nasa gulang na o yung mga adult na nakapilit sa pagkakasangkot sa mga krimen. Kasama sa pinalaga ni Tiveros ang pagpapababa sa edad ng pananagutan ng mga menor de edad na masasangkot sa krimen. Diligyan ng Senador ang pangangailangan na dumaan muna sa intervention ng mga CICL o Children in Conflict with the Law. Paliwanag pa ng Senador na kung basta parurusahan ng mga CICL ng walang kaukulang intervention ay maaaring mas tumigas ang kanilang loob at paniniwala na wala silang kakampi at makasiran ang paggamit nila ng karahasan. Ako si Manny Martin ng GMA Super Radio Pinoy. Balita ko. Ito ang super balita sa tanghali. Nationwide! Dahil pa mga balita, halos 1,000 kaso ng school bullying ang naitala ng Department of Education o DepEd Western Visayas noong school year 2025-2026. Naulat ang Super Radio Iloilo batay sa datos ng DepEd Western Visayas. Karamihan sa mga kasong naitala ay ang panunukso na mga estudyante na isang anyo ng bullying, lalo na kung madalas nararanasan ng isang bata. Nandiyan ay napakahalaga umano ng papel ng mga guidance counselor para magabayan ang mga estudyante. Gayman, sa buong Region 6, napagalaman na apat lang ang guidance counselors at kulang pa na mahigit sa 300. Ipinatutupad na yun ang mas mahigpit na seguridad o security protocol sa Barocas Nuevo National Comprehensive High School sa Iloilo. Matapos na makuhanan ng baril sa loob ng backpack ang isang grade 10 student nitong Martes. Sa ulat ng Super Radio Iloilo, sinabi ng Schools Division of Iloilo agad na naagapan ng insidente matapos na magsumbong ang isang concerned learner sa mga otoridad sa paaralan. Nakuha ang pinagbabawal na baril at naging maayos at mapayapa ang pagresponde. Wala ring naiulat na nasaktan sa loob ng campus. Matay sa inisyal na impormasyon mula sa mga otoridad, sinabi umano ng estudyante na dinala niya ang baril para sa self-defense. Makaraang suntukin at ma-ospital kamakailan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung saan ang galing ang naturang baril. Nakip naman ang pinagsalig na puwersa ng CIDG National Capital Regional Filter Unit at ang Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang Korean national na mayroong Interpol Red Notice warrant of arrest para sa kasong fraud. Naulat ng CIDG na arestong suspect na si alias Park sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga nitong June 28. Pinapatakbo umano ni Park ang no-show scam kasama ang ilang kasabwat kung saan ay nagpapanggap siyang negosyante na nangangakong magbabayad ng mga biktima para sa mga produktong binili sa kanyang pangalan. Sa investigasyon, 24 na biktima na daya sa pamagitan ng mga peking transaksyon na nagresulta sa kabuang pagkalugi ng tinatayang 200 million South Korean won. Kapatid na December 12, 2025, dumating sa bansa ang Koreano at mayroong temporary visitor status. Sa ngayon, tinuturing siya ng autoridad bilang overstaying agent. Super balita sa tanghali, nationwide, pantay sa Gabal. Bilang sa Gabal, sa daan, namataan, sa North Avenue sa Quezon City, busy pa naman dyan. Ang report mula kay Isa Bendanyo Mali. Isa,
Para sa ating bansang Isagapa, napadaan kami sa bahagi ng North Avenue sa Demante, Quezon City. Pagpasok pa lamang namin mula sa Quezon City Circle, abay napunan namin agad yung basketball court na inilagay lamang doon. May mga nakaparada rin mga tricycle at iba pang libasong sakyan at mga motorsiklo. Bago man sumapit ang Veterans Memorial Medical Center, nakita namin yung ilang mga sakyan na nakaparada sa ilalim ng ginagawang bagong linya ng MRT. Habang sa kabilang panig o yung papunta sa Quezon City Circle, hilera yung mga jeepney na nakaparada. Ako si Solidario Malik ng GMA sa Radio DCWD, Balitang Totoo. Antay sa Kaban. Super balita sa tanghali. Nationwide. Magkakaroon naman ng 3 milyong pisong tulong ang pamahalang lungsod ng Davao sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol noong Hunyo. Sa ulat ng Super Radio Davao, batay sa inaprubahan ng Davao City Council, 2 milyong pisong ibibigay sa lalawigan ng Davao Occidental. Sa mga 2 milyong piso sa General Santos City, 300,000 piso para sa bayan ng Sarangani at Nueva Santos. Sa lalawigan ng Davao Occidental, mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Kukunin naman ang pondo sa Quick Response Fund ng lungsod. Super balita sa tanghali. Nationwide. Ang tabayanan. O balikan po natin. Mga headlines ha, mga kapuso. Marcos Jr. dumating na sa Vancouver, Canada para sa kanyang official visit. Paghahanda ng Iglesia ni Cristo sa Peace Rally, nagpapatuloy mahigit 1,000 individual nagtitipon sa Liwasang Bonifacio ayon sa Manila Police District. Mahigit 1,000 pulis nakabantay sa paligid ng Liwasang Bonifacio sa Maynila ayon sa NCRPO. Ilan namang lantangan sa Maynila, sarado sa mga motorista ngayong araw dahil sa Peace Rally sa Liwasang Bonifacio. Hindi bababa sa 3 truck ng basura na hapon ng mga otoridad sa kahabaan ng White Plains Avenue, People Power Monument at bahagi naman ng EDSA sa Quezon City. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, hinihintay ng karamihan ng mga Pilipino ayon sa isang political analyst. Dalawang menor de edad na sangkot sa pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City mahigpit ng tinututukan ng DSWD. Walong hanggang 7 estudyante sa Bagong Silangan High School sa Quezon City dinala sa klinik matapos mabulabog ang paaralan ng impormasyon na magkakaroon ng kaguluhan doon. Opisyal na barangay tinawag na fake news ang umano'y mangyayaring gulo. Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega, kinumpirmang walang Pilipino ang kabilang sa nabiktima ng heatwave sa France. At Koreano na may Interpol Red Notice at warrant of arrest dahil sa kasong fraud. Naaresto ng mga tauhan ng CIDG sa Angeles City, Pampanga. Medyo po napakinggan ng super balita sa tanghali nationwide. Susunod na po palagot po ng tama ang inyong kapusong si Tony Aquino. kami po ang iyong mga naging tagapagbalita sa pangalan pa din ni Kuya Orly Trinidad. Ako inyong kapuso, Sam Nielsen. Sa nga ng Lala Roque, ako po inyong kapuso, Shirley Escalante ng GMA, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang super balita sa tanghali nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radio DCWB at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Super balita sa tanghali nationwide. Super Radio DCWB. Balitang tama, balitang totoo. DCWB, number 1 sa Mega Manila. Sa salita, inangaping andata. Super Radio 594. Lagi nakahanel mo. Servisyo, totoo. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam,
talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman mo. Sa pamamagitan mo, ahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, nadami ka ng tulungan. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang paginabang. Ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y dinamihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin. Panginoong Diyos, aming inidalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya rin gumagapit at nagmawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Napayagan ang mga pampugtong pagtitipon kahit walang permita. Libo-libong miyembro ng INC ang lumahok sa pagtitipon mula noong Uno Atlanta bilang pagpapagtitarawa ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta na maaaring makarama sa reklamong plunder. Ito ay may kaugnayan pa rin sa operasyon ni pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation. Kasama mo sa DZX ng Armen Manila, Radyoman Garang, Ikulet Patasa, Armen. Samantala, nakaambang plunder case laban kay Senator Marcoleta walang kaugnayan sa VP Duterte impeachment trial. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. Ito ang prosecution file at impeachment trial. Advisor Robert D. Samardos na walang kaugnayan sa nalalapitan sa impeachment trial laban ni Vice President Sara Duterte ang nakaamba na magpagkasampa ng plunder o pagdarambong kay Senator Rodante Marcoleta. David Barber sa mga pinala na ang nakatakbang pagkasampa ng kaso kay Marcoleta ay bahagi ng mga hakbang para hadlangan ito na makalahok sa impeachment trial. Paliwanag ni Barber, hindi konektado sa impeachment case laban kay Sara ang batayan ng legal issues laban kay Marcoleta. Pinunod ni Barber sa akbayad ng Office of the Ombudsman na ang kaso laban kay Marcoleta ay nagbugat sa pag-amin ito na tumunggap siya ng 75 million pesos na campaign funds noong late 2025 before the election mula sa tatlong kaibigan pero ay deklara ang kanyang statement of assets, liabilities, and net worth related sa statement of contributions and expenditures. Lady Barber, ang Senate impeachment proceedings dapat kay Sara ay hindi dapat iniuugnay sa mga isyong legal na kinakaharap ng mga senador dahil ang tamang proseso ay dapat magkahiwalay na umuusad at isulod sa batas. Kasama mo sa DCSL, RSN, Manila, Transmaster, Mariano, Katang, RSN. Mga balitang dapat pang abangan, bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging super typhoon, papasok sa bansa sa susunod na linggo. At Mr. Patay matapos pagsasaksakin ang kalaguyo ng kanyang misil sa Irabaan, Negros Occidental. May bundang Pilipinas sa inupo sa Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad Commission on Elections nangangako. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News. Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan. Tapos ang resultado sa pahihimo impeachment complaint. Pinipirahang 20 pesos kada kilo. Sila ang mga boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Profesor ng Bayan Ricky Rosales at Sandro Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsabit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilaga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa
bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, ng radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang maririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balita, husay ng kabataan sa likod ng kamera. Alamin ang kwento at inspirasyon ng nagpuling pelikulang Isagani sa kategoryang ARP ng Pelikula Agrario 2025 ng Department of Agrarian Reform kasama si Radyoman Elmar Acol. Po inyong lingkod, Progrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas konkreto, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. At ngayon makakasama naman natin ang direktor ng pelikulang Isagani. Ito po yung regional for sa category, Miss Napa po na yun. Magandang araw sa iyo at welcome sa ating programa, Miss Napa. Magandang araw po, Radyoman Elmar. Diretso na po tayo sa ating unang tanong, Napa. Pwede mo bang ibahagi sa amin? Ang Isagani po ay kwento ng realidad ng mga magsasaka. Tungkol po ito sa family of farmers na meron isang displaying pangarap. At ito ay makakuha ng titulo para sa seguridad ng kanilang kinabukasan. Nakikita ko sa pelikula namin yung pag-pupursige ng pamilya Isagani, lalo na ng kanyang mga magulang na kahit na matanda na sila ay doble kahit pa rin sila para natustusan yung pangangailangan nila. Tapos po dito si Curtio, kinampanan niyo po ang role ni Isagani na anak ng magsasaka at ng guro na ginampanan naman po ni Richard Aranga at ni Rosario Basanes. Hango din po sa totoong mga tao ang kanilang mga karakter. Nakausap po namin direkta ang mga ARB na sina Sir Norbe at yung pamilyang Magbanwa po. Sumali po kami sa Pelikula Agrario kasi sa programa po namin tinuturo yung pagiging advocate para sa mga tao, para po sa mga kalipunan. Kaya kapag meron po ganitong mga opportunity o binibigyan po kami ng ganitong klaseng plataforma, ay tinitake po talaga namin para po magamit po yung mga natututunan namin sa klase at yung boses po sa mga marginalized para po marinig sila ng kailangan mga marinig. Ito pa, ano naman ang naging pangunahing hamon at natatanging karanasan ninyo sa paggawa ng pelikula at paano ito nakapekto sa inyong pakikipag-ugnayan sa mga ARP, Miss Napa? Hindi na mga students pa lang po, marami rin po talaga kami naranasan ng hardship, struggles po sa pagbuo ng Isagani. Unang-una, yung oras po, kailangan namin balansein yung pag-aaral namin at saka yung pag-shoot. Maliban po doon, limited din po yung resources na meron kami. So, kailangan po namin maging resourceful. Thankfully din naman po, meron naman po mga nag-extend ng help in terms of financial and mga equipment po, may mga nagpahiram. Kaya po, ayun, super thankful po kami na may mga nagtiwala po sa amin para ma-push through yung Isagani. Malaking bagay po sa amin yung pagkakaroon ng ganitong chance. Kasi dito po, mas lumalawak nga po yung kaalaman at yung pag-intindi namin at yung pag-value namin sa farmers ng Pilipinas saka sa ating agrikultura. Kasi madali pong sabihin na sinusuportahan natin sila. Pero iba po yung kapag meron tayo
tayong action and participation, lalo na kapag nanggagaling sa mga kabataan at nagsisimula sa mga kabataan. Bilang kabataan naman, paano nabago ng proyektong ito ang inyong pananaw sa Grand Reform at ano ang mahalagang natutunan ninyo tungkol dito sa DAR at sa tinatawag Split Project? Malaking bagay po talaga yung Federal Government Agency na direktang nakatuon sa pangangailangan po ng ating mga magsasaka para madali po nilang maabot yung serbisyo ng pamahalaan. Kaya sana nga po ay naabot talaga yung mga maliit na magsasaka, yung mga magagawa sa bukid, yung mga katutubong magsasaka. Kasi karapatan din po nila yung magkaroon ng desenteng buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tulong sa ating gobyerno. Para sa iyo, bakit naman malaga itong mga proyektong katulad ng Pelikula Agrario kung saan nga ay may partisipasyon kayong mga kabataan gina rin sa usapin ng agrarian reform? Yung participation po ng kabataan sa mga ganitong klaseng usapan tulad ng agrikultura is very, very crucial. Nagsisimula naman po lahat sa awareness, and kapag fully aware and equipped with knowledge po ang isang tao o isang bata ay napupush siya to take action or participate to solve a certain problem. Kasi tayo rin naman, kami mga kabataan, mga future generations din yun po talaga yung may kinabang sa mga pinaglalaban natin ngayon. Kaya magandang mamulat na agad at makisali para mas yumabong pa at mapakinabangan po yung mga nalalaman natin sa mga isyong panlipunan. Bago po tayo magtapos, imitahan mo na ang ating mga tagapaginig at mga viewers na rin kung saan mapapanood itong inyong pelikula at bisahe mo rin, lalo na po sa inyong mga kapwa kabataan. Go ahead po. Makakapanood po yung Isagani sa YouTube channel po at sa Facebook page ng DAR. Para naman po sa mensahe, sana po hindi po tayo mapagod na ipaglaban yung mga nangangailangan. Lahat naman po tayo meron karapatan na bumuhay ng masenteng buhay. Kaya tayo po na merong mga kakayahan na tumulong ay tumulong po tayo at iangat po natin yung isa't isa sa kahit anong paraan na kaya natin. Katulad po ng ganito na paggawa po ng pelikula para magbigyan boses po yung mga hindi kayang bumoses ng marinig po sila at mapakinggan ng yung mga pinagdadaanan nila at yung mga hinanaing nila. Alright, maraming salamat sa pagpaunlak sa ating programa, Miss Napa. Thank you po, Radyo Elmar. Isa pong malaking inspirasyon ng inyong pelikula. Sana nga po ay mas mapunat pa ito sa publiko na suportahan ang ating mga magsasaka at ang mga reformang agraryo sa bansa. Ingat po, Saludo po God bless kami po. sa inyong mga student filmmakers, ika nga. Susunod po At yun. ipagpatuloy nyo lamang itong paggawa ng mga makabuluhang kwento mula sa inyong mga komunidad. At para naman sa ating mga Gumali po. mga viewers, kung kayo po ay meron mga katanungan tungkol sa Grand Reform programs o Project Split o kung nais ninyong malaman pa yung tungkol sa Pelikula Agrario 2026, Sir Sandra. kailangan kayong bumisita sa Department of Reform pages ng kanilang Facebook. Maraming pong salamat hanggang sa muli. Bakit po pala yung pangarap niyo, hindi parang yung sarili niyo? Hello, ma'am. Mananakit po kayo dyan. Yung angkero po na malapit sa sakahan nyo, nilapitan po ng DAR. Alam na natin yung pangarap mo. Thank you, Lord! Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. RMN Network News.
kasama posibleng mabuo bilang super typhoon ang bagyong nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa, posibleng pumasok sa bansa ang panibagong bagyo sa Miyerkules o Huwebes sa susunod na linggo. Sa forecast track ng Pag-asa, lalakas pa ang tropical storm habang papalapit ng PAR at posibleng umabot pa sa typhoon category o super typhoon. Habang papaigting din ito ang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala ng malalakas na pagulan. Sa aming mga kasama, wala pang sama ng panahon o bagyo na nakikita ang Pag-asa na papasok sa bansa sa susunod na 3 araw o hanggang sa weekend. Pero asahan pa rin ang kalat-kalat na pagulan sa western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na sa epekto ng southwest monsoon. Samantala, pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status, magdadala ng mas maraming trabaho at negosyo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama mo live mula sa Malacanang, si Radyoman Chanel Salazar. Alugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon sa Pangulo, patunay ito na nagbubunga ang reformang pang-ekonomiya ng pamahalaan at nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainty. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na inaasahang magpapataas ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan na maaaring magbukas ng mas maraming negosyo, trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Iginiit ng Pangulo na ang tunay na halaga ng pag-unlad ay nasusukat sa pagbuti ng buhay ng bawat pamilya at hindi lamang sa mga datos na ekonomiya. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Ang mensaheng ito ay pinahayag ni Pangulong Marcos sa pagdating niya dito sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit. Sa ngayon, ang oras dito sa Vancouver ay 9:38 ng gabi, 15 oras ang pagitan sa Pilipinas, kaya wala nang nakasakdang schedule ang Pangulo matapos ng pagdating niya dito sa Canada. Ang unahing agenda naman ni Pangulong Marcos bukas ang pakikipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang pagpapalalim pa ng ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kasama mo dito sa Vancouver, Canada, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Chanel Salazar, live mula sa Vancouver, Canada. Samantala, 18 bahay natubok sa sunog sa Iligan City. Mahigit 30 pamilya apektado. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Iligan, si Radyoman J. Tumarco. Umabot sa 18 kabahayan ang tuluyang tupok habang 33 pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa Purok 10, Barangay Tabakan, sa lungsod ng Iligan kagabi. Tinatayang aabot sa 600,000 pesos ang kabuang halaga na pinsala na iniwan ang dambuhalang apoy. Samantala, isang sibilyan naman ang inulat na nasugatan sa insidente na kinilalang si Kaidrian Inyo Silahon, 18 taong gulang, nagpangulo ng sugat na kanyang kanang binti. Ang pala naman mula na italang nasawi sa trahedya. Ayon sa ulat, natagap ng Bureau of Fire Protection ang alarma bandang alas 9:56 ng gabi. Agad namang response ang matras ng PNP at topal na pamalaan sa loob lamang ng 2 minuto. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, agad yung tinaas ang alarma ng sunog sa kasalukuyan at tuloy pang imbestigahan ng mga otoridad ang tunay na pinagmulan at sa nitang sunog. Kasama mo sa RMNDXIC Iligan, Radyoman J. Duarte, Tatak, RMN. Samantala, Mr. Patay matapos magsasaksakin ng kanaguyo ng kanyang misis sa Hinabuan, Negros Occidental. Kasama mo mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Albert Hina.
asawa ng biktima. Ayon kay Hinobad, Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Eric Dogutila, na paglaban ng polis na pagkakanta ang relasyon ni na alias Adan at ni alias Jade na asawa ng biktima. Lumalabas sa investigasyon ng otoridad na may nangyaring konfrontasyon sa magitan ng mag-asawa matapos sa umuwi lasing si alias Jade at habang nag-aaway yung mag-asawa, doon na pumasok sa kanilang bahay si alias Adan at pagsasakit siya na pagkatapos hindi na matutad ng kapatid ni alias Jade ang asawa alias Adan. Nagtagpan ng Police Major Dogutila na depende na sa korte kung kakasuhan din ang asawa ng biktima. Kasama mo sa RMN DYHP Bacolod, Radyo Pang Albert Sina at ang RMN. Sa atin namang balitang sports, target na Filipina tennis star Alex Iniala na makabawi kontra Australian Maya Joins sa kanilang second round showdown sa Wimbledon Championship. Matapos mabigyan ng pagkakataon ng 21-year-old na Pinay na makuha ang unang panalo sa kanilang tungkalian. Nakuha ni Iyala ang ticket sa round 2 matapos liminahin si Mexico Renata Zarazua sa score na 6-1, 6-2 para sa kanyang unang Wimbledon main draw victory. Samantala, pupusan si Joint matapos bulatin ang returning 7-time Wimbledon champion na si Serena Williams sa 3 set. Magiging rematch ito ni na Iyala at Joint matapos talunin ng Australia ng Pilipina sa final na Eastbourne Open kung saan nag-rally si Joint para at sumayin po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Wala po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Magandang hapon at marami po salamat. Inyo po natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tulong para pagmamalik sa makikinig na mga balita at informasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at pagbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Oras mga kasama, alas 12:44 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ikaw ba ay may nag-iingat na naman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman. Santos Gold Live Testimony. Ako dito po sa Siniluan na Puna ko laging nasipin. Lagi yung sigura ko sa ating gabi at mga tatay sumubok din ang produkto ng Santos Gold. At nag-try ako, yun nga po wala pa nga ako yatang isang linggo ay hindi na ako nasipin. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan bilang ako ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santos Gold. Santos Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panlakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ating magkaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heart
hard or GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. The secret of health. Vision Next. Marami na ang natulungan. Pwede pa ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Ito po? Hindi naman ako ganun dati. Ah, po? Para sa akin pala yung Akala. plastic magising ko. Papasukin tayo dyan, sir? Sinubukan ko talaga uminom ng Vision Next Plus. Inirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City. Vision Next. Epektibo. Tuloy. Vision Next Plus. Mabibilis sa mga bigas. Drop off po, sir. Sibaan? Napakahalaga ang Ito po. Ba't kami nun? Nakasama ko sa Kasalanan kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap Kahit na dito lang pag naman. nakalala mo ng mga mata. Ito po? Aba, dito lang mo. Saan ba yung simbahan? Ito? Ito, sa kanan. Ito po yung simbahan. Kayo boss, ikot na kayo pag ganun. Apo. Thank you. Pagkat dyan na. Thank you. Ito po. Na. Bawal to ah. Ba't may mong inasal tapos mayroong gasolinahan? Okay, sana yan kung ano. Bawal yan. Ayun, so na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna, pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po.